950 million pesos. May nagsinungaling, may nagkubli, may nagtago, pero lumabas ang katotohanan. Para po sa kaliwanagan ng lahat. At hindi naman kaila na ang Maynila for so many mayors, for so many decades, ang nagkokolekta ng maayos sa atin at mainam na nagugustuhan ng mamamayan kahit na magpalit-palit ang mga mayor ay ang dating kolektor ng Maynila na Lionel Waste Management. At napabalita rin po sa atin noong nakaraang taon na hindi na rin po kinaya ng Lionel na tugunan ang serbisyo para sa lungsod. At sila nagpaalam ng maayos ng Oktubre na hanggang December 31 na lamang po sila. Bagamat ipinagkaila ng ilang individual na sila daw ay nagbabayad, ngunit ang katotohanan, may pagkakautang o bayarin tayo sa Lionel ng 561 million pesos sa taong 2024. At dahil dito, minabuti ng nakaraang administrasyon na kumuha at paghati-hatiin ang koleksyon ng basura sa lungsod. Sila naman po'y nagtagumpay na kumuha ng ibang kumpanya, katulad na nabanggit kong kumpanya na Metro Waste at ngunit, katulad ng isinaad sa sulat ng Metro Waste at ng Pileco, napatunayan na hindi rin sila binayaran. Ngunit nung Enero lang sila binayaran ng taong 2025. And as we speak, with regard to our record, no, ang bayaring kakaharapin natin at hindi na kinaya rin ng mga naturang kumpanya ang malaking operasyon ng pagkolekta ng basura ay tumataginting na 950 million pesos. So para po sa simpleng arithmetic, umalis ang Lionel, dala ng hindi nabayaran ng 8 buwan at 561. May nagsinungaling, may nagkubli, may nagtago, pero lumabas ang katotohanan. Hindi sila bayad. Pinalitan, kung anuman dahilan, hindi ko po alam. Ngunit, hindi rin may tatanggi na hindi nakaya ng bagong kumpanya na kinuha ng nakarang administrasyon na sila'y hindi binabayaran din magpasa hanggang ngayon. Kaya ang sakripisyo, taong bayan, tayong mga taga-Maynila. Humigit kumulang 2,000 metric tons of garbage should be collected every single day. At habang nag-uusap po tayo sa broadcast na ito, yung hindi nakuha kahapon, yung hindi nakuha nung isang araw, madadagdagan pa ho, maya-maya at bukas. Hindi po matitigil ang magiging problema natin sa suliranin natin tungkol sa basura sa Maynila. Mga nanay ko, mga tatay ko, mga minamahal ko lolo't lola, at mga batang Maynila, at sa mga taong dumarako sa Maynila araw-araw, gabi-gabi. Now, I'm telling you straight. A few minutes ago, bilang inyong alkalde, buong kababaang loob ako na nakiusap sa Lionel Waste Management for all time's sake. Total, matagal naman silang nagserbisyo
at naghahanap buhay sa Maynila, nakiusap ako sa mga may-ari nito na kung po pwede, hakutin muna nila ang basura ng Maynila ngayong araw na ito ng libre, nang walang gastos sa taxpayers' money. Kasi bukas po, malalaan natin kung ano ang sitwasyon ng pananalapi ng ating lungsod. Ayaw ko naman pangunahan ng kabayo. But for now, nakiusap po ako sa kanila. Bakit po? Mas mahalaga sa akin ang kaligtasan at sanidad ng ating lungsod, more than anything else. Ang pagkalat ng basura at pagtambak nito ay maaaring magdulot ng panganib sa mga matatanda natin na mahihina na, sa may mga sakit, sa mga bata, sa mga pagkain kinakain natin na maaaring dapuan ng insekto galing sa mga tambak na basura. Masakit sa mata, masakit sa ilong, at mapanakit sa kalusugan ang ating sitwasyon patungkol sa basura. Matapos ang aming usapan, bilang tugon sa sitwasyon ng ating lungsod na problema sa basura, by 2 o'clock this afternoon, the entire resources of Lionel Waste Management will be around in the city of Manila. Iikot po ang mga truck, kukunin po ang mga basura nang walang gastos sa lungsod ng Maynila. And I spoke, ako po ay nakipag-ugnayan din agad sa ating DPS, sa ating City Engineering, sa Manila Traffic Parking Bureau, sa lahat ng ahensya at resources ng lokal na pamahalaan to utilize all human resources, equipment, logistics na hakutin, linisin, paliguan ang buong lungsod ng Maynila, at huwag titigil kahit gabi na hanggang bukas, hanggat sa susunod na araw, until we resolve this dangerous problem. Kaya po, mga nanay, tatay ko, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, pumanatag po kayo. Mabigat po ito, hindi po ito madali, pero pumanatag po kayo. May gobyerno na po sa Maynila. We will make sure whatever problems that we are facing right now, and we're going to face, we will confront it. We will not point fingers. We will act on the matter. In fact, tomorrow, I'm going to be with the City Council of Manila. And I'm going to ask them to declare the state of health emergency in the city of Manila. Yun po'y kailangan natin gawin para sa mga darating na araw, tayo po'y magkaroon ng sapat na kapangyarihan upang tugunan, legal na tugunan, yung suliranin natin sa kalusugan sa masamang magiging epekto at naging epekto na ng tambak ng basura sa tapat ng bahay natin, sa ilog natin, sa creekside, sa Boulevard Avenue, and so on and so on. Kaya po, mas minabuti ko muna ngayon na ito'y karapin at kayo'y kausapin upang malaan ninyo na ang lahat ng inireklamo nyo sa akin patungkol sa nangyayaring tambak ng basura sa nakaraang linggo, nakaraang araw, at biglang kakarapin natin patungkol sa paghakot ng basura, ito po ay hindi natin tutulugan. Aaksyonan po natin. Bilang panghuli, ako naman po ay nananawagan sa lahat ng barangay official to 800 plus barangays in the city of Manila. Magkayak na kayo. Linisin nyo na ang lahat ng kalsada, creek,
at mga imbornal. In a few minutes, we will inform you that we are going to sign executive order about this thing. Kaya inikayat ko ang mga barangay official. Total, kayo naman ay mga halal din ng bayan na tulad ko, makiisa na kayo. Kalimutan nyo na ang politika. May nanalo na. Nagdesisyon na ang taong bayan. Panahon na para tugunan ninyo ang sinumpaan nyong tungkulin sa mamamayan, hindi sa politiko. Sa akin naman pong mga lolo't lola, mga nanay tatay, mga batang Maynila, at mga taong dumadako sa Maynila sa gabi at sa araw, nakikiusap po ako sa inyo. Samahan niyo po kaming maglinis. I'll make sure, hahakutin ko ang basura. Ngunit kung kinakailangan ipadelay nyo ng konti, kahit saglit man lamang, na ilawag nyo muna sa inyong mga tahanan o bahay o negosyo ang inyong basura habang kinukolekta ko ang basura sa kalsada until we normalize the collection of garbage in the city of Manila. Nakikiusap po ko sa inyo. Sana po gawin po ninyo bilang pagkakaisa nating lahat na maging maliwalas ang ating minamahal na lungsod at maging ligtas sa sakit na maaaring idulot ng basura nito. So muli mga kababayan, for now, I hope the audio of this broadcast is clear enough. Pasensya na kayo, ulitin ko, nasa cellphone lang po tayo nagbo-broadcast.